Good morning guys. Tamang kwentuhan lang tayo dito guys at kape-kape. Pagpasensya na muna guys. Yung ingay. Kasi nag-electric pa na ako guys. Dito lang ako sa loob ng kwarto ko kasi pag sa labas mainit na eh. Tapos maingay guys. Kaya dito lang muna ako sa loob ng kwarto ko. At tamang kwentuhan lang tayo dito guys. Kasi wala pa tayong adventure. Bakit di ako nakatingin dun sa ano? Okay. Suot kaya ako ng salamin guys. Yan. Diba? Para alam niyo nakatingin ako sa camera pero ang mata ko hindi kasi nakatingin sa akin. So, salamin ako guys. Para lahat kita malilim. Good morning. At good morning pala kay Congressman Rosita, sir. Good morning sir at shout out sa iyo. At salamat sa na-receive mo yung comment ko. At sana matulungan mo ako sir. Congressman Rosita. At shout out na rin sa lahat. Kay Idol Japper Sniper. Lumika Panalig sa mga solid na sword community kay Idol Franstar sa mga Bisaya, shout out sa aking family, sa aking mga friends dito sa trabaho ko, at kay shout out kay Sir Arnaldo Bulong. Kape muna tayo guys habang nagkwentuhan tayo guys. At pagpasensya na muna guys yung background ko, mga damit ko nakahangir. Dito kasi tayo sa loob ng kwarto ko guys, kaya nakikita nyo. At meron ako dito piatos, yung partner ko sa kape, pero mamaya ko na muna kain ito guys, pentuhan muna tayo. At sa ngayon guys, dito lang tayo sa bahay sa pundo ng boss ko na tinitirahan nila. At hanggang ngayon guys, wala pa rin tayong labas, wala pa rin tayong mga adventure or mga trip, mga rides, kasi wala pa tayong wala pa tayong papel, wala pang papel yung motor ko pala guys. So ito yung pagkikwentuhan natin ngayon guys. Speaking of papel guys, ito na yung pagkataon na explain ko sa inyo guys ang aking problema at aking kinakainisan, at ito yung dahilan kung bakit ako humingi ng lumalapit ng ano bang tawag doon, humingi ng tulong kay Congressman Rosita. At sana sir, mapanood mo itong aking video, simpleng video, para ma-explain ko na maayos sa ating mga viewers at sa lahat ng mga pasyal dito sa aking YouTube channel. Tapos na guys. At simulan natin guys. May tao. Kape muna, kape. May ngay ba yung titipan? Ito yung problema ko guys, kasi tagal ni-release yung ORCR ng motor ko. Kwento ko lang kaunti guys yung kung bakit ko na minsan nagbabad trip nang nangungulit sa kasa. Nauna guys,
Noong last April 2024, siguro guys, pwede ko nang i-mention yung kasa dito. Hindi naman tayo nagsisinungaling dito at totoo naman yung lahat ng sinasabi ko. Noong April 2024 guys, it's a 19 yun, nag-apply ako ng motor sa amin, sa Tagbilaran, sa Bohol. Meron ako nakita, then in-applyan ko guys, then kinabukasan, tinawagan ako ng manager na pwede na daw kunin yung unit at pasado naman daw ako sa application ko kahit daw hindi na daw ako kailangan CI kasi nabigay ko naman yung tamang address ko ng bahay ko at siyempre kilala naman tayo doon sa kilala naman ako doon sa lugar ko guys, kaya itiwala naman sa akin yung manager. So sa madaling salita guys, April 20 pinuntahan ko yung motor at kinuha ko. Yun na nga guys. Ano ko naman lahat yung mga requirements na hiningi nila, pati yung full-maker. Tapos ang promo pala nila guys, piso down payment. Tapos ang monthly, nagbayad ako ng 3,000 kasi bawas na yung rebates doon, pero ang monthly talaga ng pag walang rebates na mga 3,500, at least 500. Tapos tinawagan ako anong gabi pa lang tinawagan ako hapon pa lang nung pagka-apply ko, tinawagan ako ng manager na pwede mo nang puntahan. Tapos hingi daw sila ng advance na 2 buwan. Ang sabi ko, hindi ko kaya yon sir, kasi short ako sa budget ngayon. Ang kaya ko lang 1 buwan lang, 3,000. So nung kinabukasan guys, pumunta ako, may dala na akong pang advance payment ng 1 buwan. Tapos ang down payment nun, piso lang. Yun yung promo nila. So pang nangyari, yung 3,000 na advance payment ko, parang nisip ko parang down na rin yun eh. Kasi mula nung pagkakuha ko, pagdating ng 1 buwan, babayad na naman ako ng another 3,000. So may advance lagi ako payment na 1 buwan doon. So yun guys, kaso naman ako doon at maayos naman sila makausap yung mga empleyado doon, saka yung mga manager, mabait naman. So yun, nagkaayos na kami guys, na sa madaling salita, na nalis yung unit sa akin at na-explain naman sa akin ng maayos ng manager na ganun-ganun nga yung mga patakaran nila, yung mga nakasulat po sa agreement na pinapaliwanag naman sa akin at tungkol doon sa medyo delay, sinabi na rin sa akin ng manager. Lahat guys, pinaliwanag ng maayos naman sa akin, nandiyan ko naman. At sa lahat ng mga napag-usapan namin, wala akong nilabag na na violation doon. At sinasunod ko, advance payment. Kaya yun, sundo kami guys. Inuwi ko na yung unit. At medyo makulit pa nga ako nun guys, kasi ang una ko talagang gusto yung may disc brake. Sinasabi nila sa akin wala daw rayos na naka-disc brake, eh pinagpilitan nila. So yun, wala na akong magawa dahil hapon na at gusto ko na madala yung unit. Ginawa ko, kinuha ko na yung rayos na old model na unit. At bago pala makalimutan guys, sasabihin ko na dito yung pangalan ng kasa, Wiltec guys. Wiltec GE Clarence, Tagbilaran City, Bohol.
Yan yung kinuhanan ko ng motor guys, na ngayon nagbabad trip na ako kasi sinasabi, pero bago naman yan guys, pinapaliwanag naman nila sa akin na ganun nga daw, abot ng 5 months yung release ng ORCR, pero hindi ako nakikinig guys kasi marami naman akong alam din na mga kaibigan ako kumukuha ng motor, hindi naman maabot sa ganong katagal. So binabaliwala ko yung guys kasi inisip ko baka naman strategy lang nila yun, napalugit na hindi maasa yung tao, pero 1 buwan o 2 buwan lang pala nandyan na. So laging ganun mga style nila guys, pero nung dumating na yung 2 buwan guys, wala pa rin. So doon ako nang ulit at parang naisip ko na baka nga totoo yun yung na iniisip ko guys. So hanggang mabot ng 3 buwan, 4 na buwan, 5 buwan, hanggang ngayon guys mag 6 months na. Hindi, April, May, June, July, August, September. Yun nga, mag 6 months na guys. Mag 5 months pa lang. 5 months. Mag 5 months pa lang ako guys. Pero ang nahulog ko doon, mayroon akong advance na 1 buwan guys. So kinukulit ko ng kinukulit. Ang sinasabi nila, wala pa rin daw. Wala pa daw nilabas. Wala pa daw nirelease galing ng LTO. Tapos, yun nga, sinabi ko na may mga na-research ako, nabasa na hindi naman daw maabot ng ganun katagal. Tapos, bandang huli guys, may sinasabi sila sa akin na habang tinatawagan ko sila ng tinatawagan, may sinasabi sa akin yung hindi ko lang maalala yung pangalan noon, babae na nasabi niya sir nga kaya daw na tagalan yung pag-release ng aking ORCR kasi daw na-misplace yung aking papel. Nung pag-apply ko, yung nag-assist daw sa akin na empleyado, ano daw, barang biglang umalis tapos yung dokumento ko iniwan na lang kung saan na hindi turn over sa kanila, kaya daw parang na-misplace or hindi na nila agad na kita yung papel ko. Pwede ba yung ganung katwiran guys na sa empleyado pagkatapos mong i-process yung isang hindi bigay doon sa manager or kanino man? So doon ako nag-init guys kasi parang style nila palusot na naman, pinalusutan nila, ginawa nila akong dahilan guys para na tanggapin ko yung bakit natagalan yung pag-release ng ORCR. So parang hindi ka paniwala kasi yung mga ganong katwiran Tapos hanggang kinulit, tapos dami akong tinanong, minsan nagagalit na nga sila guys sa akin o nababad trip din. Kasi halos linggo-linggo ako pa-follow up. Tapos hindi yung tinanong, marami akong tinanong guys, yung tinanong ko, misplaced after 3 months. Sabi ko, kailan yun na yan na-process? Kasi kung na-misplace nyo, halimbawa, nagbabayad pala ako buwan-buwan, tapos hindi nyo pala alam na hindi nyo pala na-process yung aking papers doon sa LTO. Hindi nyo buwan na-trace yun. Sabi naman nakausap ko, yung sa PNP controller pala guys, late na rin nila napansin na wala daw yung pangalan ko doon. Kaya doon na nila hinahanap yung papers ko. Di ko nga alam kung totoo yung mga pinagsasabi nila. Bukhang di man totoo kasi yung sinasabi sa akin, nakita lang daw doon sa sa gilid. So naipit lang daw. Tapos tinanong ko kung makita nyo yan, kailan nyo pala na-process yun? Sabi na noong July daw, kung di ako nagkakamali, July 27 yung sinasabi sa akin ng babae. Tapos sa tinanong ko ng tinanong din, sabi ko after na ma-process yan o mapadala sa LTO, bibilang ko ng 5 months na naman daw. Sabi ko, ano katagal? Dapat priority nyo na yan kasi muna-una kasalanan na ng tao yan tapos sinasabi naman na yun nga sir, kasalanan ng tao pero wala na yung tao dito, paano namin yung mapagalita, paano maparusahan, wala na. So sabi ko, di
kayo mismo sana gumawa kayo ng paraan na para magpabilis niya kasi siyempre sa tao niyo pa rin yun dahil kung di dahil dun sa tao na yun di magaganyan yan hindi ma-delay yung pag-process niya dapat na-release na yan ng siguro mga 2 or 3 months tapos ang sinasabi pa sa akin matagal kasi sir dahil hindi daw ano ba yung TMS ba yung tawag doon o search kong arrest basta yun yung ano yun yung ito lang guys ha ang system doon na ginamit doon guys sa pag-process ng registration ng motor ko doon sa LTO Stradcom hindi daw LTMS kaya matagal so yun yung ano ko guys wala akong idea kung ilang buwan ba yung processing nung ganun kasi kung July nila pinadala doon sa LTO July 27 dapat August 27 mag 1 month ngayon September na ngayon nagit sa buwan na guys hindi pa rin na release so grabing delay guys ang nangyari tapos pag pinatawa ko sila pinagpasapasahan nila ko guys kung sino na lang yung binibigay nila sa akin pag may nahanap ako na nasabi ko kusapin ko yung manager sinasabi ko wala may kusapin akong tao sinasabi ko wala tapos ibibigay nila dun sa collector so sa ibang tao kasi kukulitan na nga sila sa akin kasi dahil inaraw-araw ko sila ng follow-up kaya yun yung klima ko ngayon guys na sa mga makapanood nitong aking video totoo ba talaga yung mga ganun na sinasabi na sistema yung mga sinasabi nila kayo na bahala guys basta will take guys tanda niya will take saka may mga nababasa kong comment guys sa mga ibang nagreklamo na iba daw maabot to sa 1 year na hindi pa na-release yung kanilang mga ORCR so kung ano kasi guys kung manahimik lang tayo walang magreklamo mabuso kasi yan sila kaya dapat mayroon talagang magmalakas ng loob guys na magreklamo para matigil yung mga ganong kalokohan kasi kawawa naman tayong mga kumukuha ng motor guys umasa na mabigay agad yung mga papel dahil siyempre gamitin natin yan guys sa panganap buhay sa legal na paraan para hindi tayo mahuli tapos iipitin nila kung gusto pang busita tutulungan tayo guys at marami ding matulungan yung mga kapwa ko rin na kumukuha ng motor so pasensya na guys kung medyo hindi maganda yung pagka-explain ko basta ang motor ko guys na kinuha April 20 hanggang ngayon April bilang natin May, June, July, August sa September 20 guys mag 5 months pero wala pa rin yung ORCR pag nag-follow up ako sinasabi nilang wala pa daw balik galing sa LTO marami silang dahilan, marami silang palusot-lusot guys na alam kong style nila talaga yan yung kanyang-kanyang mga diskarte talaga sila parang gusto nilang manigurado na makabayad ba talaga ako sa monthly kasi kung hindi ako makabayad atake nila na gano'n sa bayad walang problema guys basta may bigay lang nila yung ORCR kaya mga kumukuha ng motor dyan sa Wiltec na isip-isip kayo guys hanap kayo ng iba-ibang dealer or kasa huwag lang kayo dyan sa Wiltec magaling na sila mambula guys sa mga customer mag promo ng 1 piso daw down payment pero halos ganun din naman mag-advance payment ko pa rin useless guys
Safe tayo guys. Bye-bye.